Bago po ang lahat, tayo muna ay manalangin. Minsan pa dakilang Diyos na sumasalangit, narito kami ay nagpapasalamat sa kabutihan niyo sa amin dahil ikaw, O Diyos, ang siyang naglagay ng bawat iglesia ay dapat kami ay mag-aral ng iyong salita. Nawa, O Diyos, sa mga bagay na ito na siyang aming aaralin, nawa ay hindi lamang ito matanim sa aming isipan, bagkus ito po'y mag-ares sa aming mga ugali, pananaw, at nang sa gayon ay patuloy na kami ay umayon sa iyong naisin sa bawat isa sa amin. Manatili ito sa aming puso, malapat sa pang-araw-araw na pamumuhay, nang sa gayon makita ng ibang hindi pa mananampalataya. Kami nga, O Diyos, ay siyang tunay na binago mo. At ito'y maging daan upang, O Diyos, ay ikaw ang siyang mapapurihang patuloy sa magitan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Purihin ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Awit. Sandali lang po, bubuksan ko lang para dire-diretso na tayo. At ikaw ba ay mabuting tao? Hindi yan ang gagamitin natin. Sa Colossus 3. Ayan, samahan niyo po ako. Kaya kung tatandaan ko, ako ay nangaral dito noong mga nakaraang panahon o weeks, yung yung unang chapter ng Colossus, mga verse 9 to 12. Ngayon naman ang ating aaralin ay doon sa chapter 3 verse 5 to 11. At kung inyong matatandaan, kung inyong babasahin muli ay bilang sa pagpapasimula nito, kung inyong titingnan dito yung pagbati ni Apostol Pablo, di ba? Na kung saan ay pinakikilala niya kung sino siya, kung saan siya, o yung kanyang pagiging apostol ay mula sa Diyos, kasama niya si Timothy na kaibigan niya, o kanyang disipulo, o tinuturuan. At makikita natin dito pagdating doon sa, yun po ay sa 1 and 2, tapos yun sa 3 to 6, ay nakita rito yung panalangin ni Apostol Pablo na kung saan yung pagpapasalamat siya sa mga taga-Colosas, na kung saan yung kanilang pananampalataya sa Gospel of Jesus Christ na siyang salita ng katotohanan na ito ay biyaya ng Diyos. At hindi lang iyon, pinakita rin dito ni Apostol Pablo, binabati niya rin yung pagpapasalamat niya patungkol sa mga taga-Colosas, yun sa kanilang mga pag-ibig sa mga kapatiran. Hindi lamang doon sa kanila, bagkus yung mga nasa labas din, na sa ibang kapatiran, maging sa Laodicea, umaabot ito, at sa Hierapolis. At isa pang bagay na makikita natin dito sa 9 to 13, ay makita natin muli yung pagsabi niya ng kanyang panalangin na sila ay hindi lamang na matalagay sa isipan nila ang mga bagay na kanilang narinig, bagkus ito ay magkaroon sila ng kapunuan sa kanilang karunungan ng kalooban ng Diyos, at para sila ay hindi kalooban ng Diyos according sa kanyang kalooban, na sila ay mapuno ng karunungan ng kalooban ng Diyos, buong pangunawa sa mga bagay na ito, at may katalinuhan nilang mailapat ang mga bagay na ito na kalugod-lugod sa Diyos. At hindi lamang iyon, na sila man din ay binigyan niya, in-address niya rin dito, pinagpasalamat niya rin yung kanilang paglago sa karunungan, na ito ay hindi lamang dahil sila ay nag-aaral sa kagustuhan nila, bagkus ang lahat ng mga bagay na iyon ay galing din sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang lakas, ang lahat ng ito. Kaya hindi
sinasabi ni Paul na hindi ito sa inyo, kundi sa tulong ng Diyos mismo. At pagdating doon sa 14 hanggang 12, chapter 1, dinescribe niya yung divinity ng ating Panginoong Hesukristo at yung kanyang ginawa o kanyang mga gawa. Pagdating sa 24 and 29 hanggang 26, at sa 23 muna, andun yung challenge ni Paul sa mga taga Kolosa. Sa verse 23, dahil nakalagay dito, kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya, hindi makikilos sa pag-asa, sa pangaral, sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Ito yung sinasabi ni Paul na maging matatag sila, hindi dahil sa magaling sila, bagkus magiging matatag sila ayon doon sa kanilang nabasa, ayon doon sa kanilang narinig na salita ng Diyos. At pagkatapos no sa 24 at 29 hanggang sa chapter 2:7, ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang kanyang layunin para sa mga taga Kolosas, na sila ay maiharap niya sa Diyos na isang perpekto, mature na tao, walang kapintasan. At ito ay mangyayari lamang sa pagitan ng pakikinig ng salita, pag-aaral ng salita. Kaya ito rin ang ating naisin, di ba? At pagdating pa nga sa chapter 2, verse 8 hanggang 23, ipinakilala niya, dinescribe niya yung mga eresiya na dumarating sa kanila. Ito yung mga Judaismong legalismo at yung mga pilosopong hula-hula lamang na hindi nakabase sa katotohanan ng Diyos, na hindi nakabase sa katotohanan ni Kristo. At pagdating doon sa verse 3, makikita natin dyan na kung saan ay yung unang 4 na talata, ito yung pagsasabi niya na kung kayo'y muling binuhay na kasama ni Kristo. Medyo conditional ang dating, di ba? Kung kayo'y, naitanong mo ba sa sarili mo? Naitanong ba sa sarili natin? Kung kayo'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. At ano pa yung sinabi niya sa verse 2? Ituon ninyo ang pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Bakit? Verse 3, sapagkat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. At ito yung ating mga, verse 4, ito yung ating mga hope, ito yung ating pag-asa. Kapag si Kristo na inyong buhay ay mahayag nga rin naman kayo nakasama niya sa kaluwalhatian. Di ba napakaganda yung pambungad ni Apostol Pablo? At pagdating doon sa verse 5, yung kanyang word ay patayin ninyo anumang makalupa sa inyo. Sa English kasi meron itong put to death therefore, sa makatuwid, kung gayon, di ba? Ibig sabihin, mula doon sa mga naunang sinabi ni Apostol Pablo, kung gayon sa makatuwid, ikaw ay isa ng bagong nilalang, dapat ikaw ay mamuhay ng ayon sa kanyang naisin. Di ba? Yung temang ito ay yung Christian living, at yung titulo na inilagay ko, ang pamumuhay sa bagong buhay kay Kristo, nakaloob ni Kristo dahil sa kanyang ginawa para sa atin, death on the cross, di ba? And yung kanyang muling pagkabuhay. At ang mensahe, ang mga mananampalataya ay marapat sumunod sa Panginoon sa paraan ng kanyang pag-utos at pagsaway, dahil sila ay binigyan ng panibagong buhay. Kaya ba nating sumunod sa Panginoon ng tayo lang? Siyempre hindi. Mababasa lang natin yung kanyang mga salita. Parang maunawaan din natin. Pero yung pagsunod, yun ang mahirap. Kaya meron siyang si Apostol Pablo ay mayroon ditong mga bagay na sinasabi. Kung ating titingnan
yung word nga sinabi ko, therefore, ito'y tumatalakay doon mula doon sa verse, sa chapter 1 hanggang sa chapter 2. At kung titingnan pa natin sa mas malapit ay yung mga sinabi niya sa chapter 3 na 1 to 4 na kung saan sa pakatuwid. Diba? Bilang isang binago at bilang isang tinubos ng Panginoong Hesukristo, ito ka dapat ang gawin mo. Yung una sinasabi niya, ikaw ay humiwalay mula sa gawin ng kanilang dating paraan ng pamumuhay. Yun yung una. Humiwalay, o sabi nga dito patayin. Di ba? Put to death, therefore, what is earthly in you. Yung mga bagay na makalupa sa iyo ay patayin mo. At ano ba yung mga bagay na iyon? Una, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa at kasakiman na ito'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Akala natin ganun lang iyon. Di ba? Pag ikaw pala ay nanduroon, ikaw pala ay isang taong mapakiapid. Siyempre sabihin natin, hindi tayo nun. Hindi ako yun. Pero pag sumunod, karumihan, ito'y tumatalakay doon, hindi lamang ito yung sa isipan mo, sa salita mo, di ba? Nandun yung mga maruruming bagay na iyong sinasabi. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na patayin o alisin. At ano pa ang makikita natin dyan? Masamang pita. Ito yung talagang nandoon yung pagnanasa mo sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Ito yung mga bagay na yung naisip masamang bagay na kung minsan ay kahit ikaw ay nandoon, pero nandoon dapat yung ating pagsaway dito sa ating isipan pa lang. Masamang pagnanasa. Ito yung talagang may bala ka talaga doon sa isang tao at walang makapipigil sa iyo na ito ay gagawin mo. Kasi pinagpaplanuhan mo na ito. Pero kung mapapansin natin, ang lahat ng mga bagay na iyon ay pati yung kasakiman, ano yung description ni Apostol Pablo sa mga bagay na ito? Ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Ang sinusunod mo ay ang sarili mo. Pwede palang maging Diyos-Diyosan ang sarili. Ibig sabihin, yung mga gawi mo, pwede palang maging Diyos-Diyosan ito. Sa kadahilan ng hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. At ano pang sinasabi niya sa verse 6? Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kung ikaw kiniklaim mo na hindi ka kasama doon sa anak ng pagsuway, ay nandoon, unti-unti dapat ay pinuputol mo ang mga gawing ito na iyong dating pagkatao, yung mga bagay na nabanggit. At sino ba yung mga pagsuway? Sila yung mga kumakalaban sa salita ng Diyos. Sila yung nakadestin doon. Sila yung mga walang pananampalataya. Kinakalaban ang iglesia. Sabi nga dito yung description niya, talaga namang sa verse 7, ang mga ito rin ay nilakaran ninyo noong una. Sinasabi sa mga taga-Kolosas. Pero kung papakinggan natin ito ngayon, napapakinggan natin ito, hindi ba't ito rin ang nilakaran natin? Sabi niya, nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito, bilang mga Kristiyano, di ba? Hindi na natin ginagawa yung mga bagay na ito. Bagkus ay unti-unti itong pinapatay natin. Inaalis natin. Sa magitan ng sa hingi, pagpananalangin sa Diyos, Panginoon, patuloy na gabayan, tulungan mo kami
sa mga bagay na ito. Sa kadahilan na kung kami lang ay hindi namin ito kaya. Gabayan niyo po kami, O Diyos. Naway, ganoon tayo lagi. Totoong tayo ay marupok, kay daling lumimot, wag na isusunod na. Kaya, salamat sa Diyos sa salita niya na pag binabasa natin ang mga bagay na ito yung patuloy na nagbabago sa atin. Ito yung patuloy na kung saan ay binibigyan niya tayong pagkakataon na mabuhay ayon sa kanyang naisin. Sa kadahilan ng, sabi nga doon, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at dakilang pangako upang sa magitan ng mga ito'y makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Paano mangyayari iyon? Ibinigay niya, ano yung ibinigay ng Panginoong Diyos? Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang ikatlong persona, na kung saan ay gagabay sa bawat isa sa atin. Kung meron kang mali, ipapaalala niya ito, sasawayin ka niya. At ipapaalala niya ang kanyang salita sa iyo, na kung saan ito ay isang napakamahalagang bagay para sa paglakad natin bilang mga mananampalataya. Hindi lamang nagtatapos doon. Yung sinabi niya sa verse 5, ito yung moral, ito yung behavior, pero hindi lang doon nagtatapos. Pagdating doon sa verse 8, ito yung mga scene of speech, di ba? Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. At hindi lang nagtatapos doon. Pagdating sa verse 9, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Di ba? Napakasarap tingnan. Napakasarap basahin. Di ba? Yung paghubad dito, parang tayo, na kung saan ay marumi na yung damit mo, papalitan mo ito. Magsusuot ka ng bago. Kaya nga, ibihis natin yung mga bagong katauhan, yung bagong anyo na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang doon ginawa sa krus ng Kalbaryo, tumigis ang kanyang dugo. Ito'y para lamang ba sa kapitbahay natin? Hindi. Sa bawat isa na kanyang pinili. Minahal, ibinukod sa dinami-dami ng tao, isa ka, tayo. Hindi mo ba ipagpapasalamat yung mga bagay na iyon? Na kung saan napakaraming tao, ikaw ay isa sa hinugot niya. Kumbaga, napakaraming tao ang mamamatay na sa baha. Isa ka sa iniahon niya. Hindi ba worth na pagpapasalamat ang mga bagay na iyon? Kaya, sundin natin yung kanyang mga panukala o yung kanyang pamamaraan, yung kanyang mga kautusan. Patayin yung dati nating mga katauhan, pag-uugali, gawin. Itrato mong ito ay patay na. At iwaksi
yung luma mong sarili. Doble-doble, ano? At huwag ka nang magsinungaling. Napakadaling magsinungaling, di ba? Alam nyo, kahit na minsan talaga namang nakikita natin na ginawa ni Kristo, pero yung mga bagay na iyon, pero nandito pa rin tayo sa lupang makasalanan. Kaya nga, yung mga dati nating gawi, di ba? Sa ating isipan, sa ating kamay, talian na natin iyon. Na ito ay sumasagabal sa ating paglakad sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, hindi lamang dyan sa talatang iyan, maging sa Romans 12:1, na kung saan ay ipinakita niya, ano ang dapat natin doon? Tayo magkaroon ng sacrificial na offer sa Diyos. Ano yun? Ang hinihingi ron ay ang buhay natin. Kaya, salamat dahil inabot tayo ng mga bagay na ito, na kung paano sinabi doon sa Mateo 28:29 na para bang kung ikaw, kung yung mata mo ay siyang pinagmumulan ng pagkakasala, dukitin mo ito. Kung yung kamay mo ang pinagmumulan ng pagkakasala, putulin mo ito. Ganun inuestra ng ating Panginoon ang mga bagay na ito. Kaya ganun din tayo. Unti-unti. Kung ayaw mong putulin agad. Dahil mahirap. Totoong mahirap. Pero habang inaaral mo ang salita ng Diyos, na kung saan ay kinikilala mo siya, inaalam mo yung kalooban niya, kinikilala mo ang mga katangian ni Kristo, ito'y unti-unti na nagmomold sa iyo, na ikaw man ay maiayon sa kanyang imahe. Kaya, handa ba tayong sumunod sa mga bagay na iyon? Bilang isang tinubos ni Kristo? Totoo namang mahirap, pero tandaan natin, nandyan ang pagsama ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin, na siyang gagabay sa atin para tayo'y makapamuhay ng ayon sa kanyang naisin. Ikalawa ay yung ating ibihis. Ibihis ang mga bagong pagkatao na ipinagkaloob, ibinigay sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. At paano ito sa sumunod na taludtod na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Kaya kung titingnan natin ito, kung babalik tayo roon sa verse 1, sa verse 14, na sa Kanya ay mayroon tayong katubusan na siya kapatawaran ng mga kasalanan. Kung itutuon natin ito ron muli, di ba? Sabi, kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa inyo. Sino ba ang lumalang sa atin? Ang Diyos, at sa pamagitan ng ating Diyos Ama, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung babasahin natin, babalikan nga natin yung John 1 hanggang 5. Sino ang Panginoong Hesukristo? Siya yung salita na nagkatawang tao sa verse 14, at siya kasama ng Diyos. Siya yung lumalang sa atin, at nilalang tayo sa pamamagitan ng salita na siyang ating Panginoong Hesukristo. At ano ba yon? Na binabago ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Kung titingnan natin ito, punta ka rin sa verse 12. Ano ba?
bilang mga hinirang ng Diyos na banal, minahal. Yung word kasing bilang hinirang, pinili, nabanggit ko na kanina, sa dinami-dami ng tao, isa ka roon sa pinili ng Diyos. Inangat ka mula doon sa maraming malulunod, isa ka sa pinili. Hindi lang pinili binanal, pinababanal. Hindi natin gawa yon. Sa tulong niya lamang at sa pamamagitan ng kanyang salita habang araw-araw natin itong binabasa. Katulad nung binanggit ko sa 2 Peter verse 1, 3, and 4 na kung saan ito yung nagmumold sa atin tayo maging ayon sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil dyan, pinili, kung ikaw ay pinili, ibinukod, ikaw ay minamahal. Minamahal ka sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ang inialay para sa ating mga kasalanan. Siya ang nagtakip sa ating mga kasalanan. Yung kanyang dugo na nabubuo doon sa krus ng Kalbaryo na siyang lumini sa ating mga kasalanan. Ganyan ka, ganyan tayo minahal ng Diyos. Sinakripisyo niya yung kanyang bugtong na anak. Kaya nga, sabi rito na naman, magbihis kayo, sa verse 12, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan. Hindi na naman natin kaya yun. Kundi, unti-unti tayong binabago ng Diyos. Hindi ito mangyayari ng biglaan. Habang binabasa mo ang kanyang salita, araw-araw, nandoon, nagiging yung kaamuan ng Diyos, yung katiyagaan, ay nasa sa iyo. Mapapasa iyo ang lahat ng bagay na ito. Sabi nga practice lang. At sa verse 13, ang ganda ito yung pagtiisan ninyo ang isa't isa. Minsan naman talaga meron di katiis-tiis sa atin, di ba? Mga kulit. Yan. Sa sumunod, the 13, at kung ang sino man ay may reklamo laban kanino man, magpatawaran. Talagang, hindi, yung pagpapatawad ba natin ay isang beses lang? Pagdating doon sa yung word na pagtiisan ninyo ang isa't isa, kasama na siyempre doon yung pagpapatawad mo sa tao na kinaiinisan mo minsan dahil sa makulit. At nandoon din naman yung pag-unawa. At ano yung bilang example nito? Pagdating doon sa 13, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. May nauna na, nasusundan na lang natin. Hindi kung mayroon kang pagpapatawad, pagtitiis, pero kung walang pag-ibig. Kasi kung titingnan mo ron sa Galatians 23, inuna ron yung love bago ka nagkaroon ng joy at sumunod pang mga qualities. Kaya napapagtiisan mo dahil mahal mo yung kapatid mo dahil kay Kristo at may kagalakan kang gawin ito dahil kay Kristo. At dahil ito ay bunga ng banal na Espiritu. At mangyayari lamang ang lahat ng mga bagay na iyon kung pagdating doon sa verse 16, manirahan daw ang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahan sa isa't isa sa pamagitan ng salmo at mga himno at mga awiting espiritual na umaawit at pasalamat sa Diyos sa inyong buong puso.
Di ba? Napakaganda. Manirahan, hindi lamang binasa mo, tapos na. Ibig sabihin, manatili sa ating isipan, manatili sa ating puso, at ito ay dumaloy sa ating pang-araw-araw na lakad. Ito yung ibig sabihin, manahan, hindi lang basahin. Kundi kasama mo siya araw-araw. Araw-araw. Ito yung salita ng Panginoon ang nasa iyo. Araw-araw. Minsan, napapaniginipan mo pa ito kung ito'y nananahan sa iyo. Yung mga pagsaway niya sa salita niya, ay ito yung nagpapaalala sa inyo. Ito yung nananahan eh. Pag ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo, may conviction. Hindi ko na gagawin ito. Tandaan natin, laging may laban. Pero, kahit may laban, nandyan ang salita ng Panginoon na siyang ating sword. At lagi pagka umaali ang mga kasalanan, kung paanong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, nasusulat. Nasusulat, kaya dapat nating basahin ang kanyang salita, aralin at tanungin ang sarili natin. Nasusunod ko ba ito? Umaayon ba ako sa mga bagay na ito? Dahil tayo ay binigyan ng panibagong buhay ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo, at ito ang siyang magdadala sa atin na siya ay mapapurihan, na siya ay makilala rin ng ibang tao na wala pang pagkakilala kay Kristo. Di ba? Napakasarap nun. At hindi lamang nagtatapos doon. Pagdating sa verse 16, parang ni-wrap up, verse 17, ni-wrap up niya lahat yung mga bagay ng ito eh. Sabi, at anumang inyong ginagawa sa salita, sa gawa, hindi sinabing sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kay sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Di ba? O anuman inyong ginagawa sa salita, sa gawa, paano gagawin? Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano pa? Nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya dahil tayo, ikaw, ako ay binago niya at tayo ay patuloy na makalalakad na ayon sa kanyang naisin, ayon sa kanyang plano sa bawat isa sa atin, at tabang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Kaya purihin ang Diyos sa mga bagay na ito. Kaya muli, butulin, patayin yung dating pagkatao na kung saan ay yung mga attitudes natin, yung mga pananalita natin ay unti-unti nating alisin. Dahil ang bawat isa sa atin ay meron ng binihisan na ni Kristo ng bagong pagkatao. Pag ikaw ay may bago ng pagkatao, nakalulugod ito sa Diyos at siya ang naluluwalhati. Kaya nga, lagi nating basahin ang kanyang salita at isa pamuhay ang mga ito. Tayo manalangin. Muli, dakilang Diyos na sumasalangit, narito kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan niyo sa amin, sa pagpapaalala, O Diyos, ng iyong salita na kung saan kami ay dapat na patayin o alisin na namin ang mga aming dating gawi, dating pagkatao, na kung saan ay siyang humahadlang na kami ay magpatuloy sa iyo. Ngunit kami nga po, O Diyos, ikaw ang siyang nagbihis sa amin ng aming panibagong pagkatao. Kaya kami, O Diyos, ay makalalakad. Makalalakad kami sa patuloy na paalala ng iyong salita at sa patuloy na paggabay ng iyong banal na Espiritu. Kaya nga po, O Diyos,
Salamat sa mga bagay na iyan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.